Nasaan yung 2026 na budget? Naubos na yun. So sabi ko, ano ibig sabihin? Mangungutang na naman tayo. Susulat na. So ano ba yan? Tuwing ahon ng bansa, magkakaroon ng pandemic, magkakaroon ng problema. So nakikita po natin ito na mayroong mga gustong pigilan ang pag-angat ng bansa. Sa side po ng mga spiritual people, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers and rulers, spiritual force of darkness in the heavenly realms. Ang mga ministers po ay sanay na po riyan at marami po dyan, ay maraming karanasan na ang tao, kahit anong sama, nag-isip at kalooban, pag siya po ay pinili niyang magsisi at magpakumbaba, makakaranas po siya ng pagbabago. Alam niyo po yan, kayo nandito, alam niyo rin yan, nangyayari din sa atin. So, ganun din po sa ating bansa. What we need today, whether oligarch yan, who controls the politics and the economy of our nation, mayroon po mga may takot sa Diyos yan. Kahit sa mga generals and government officials na maaaring sabi nila ay nababayaran, merong may takot sa Diyos yan. Kahit yung mga CIA, may mga takot sa Diyos yan. Kahit yung mga nagsasabing sila ay masama o ayaw na nila talaga, ay meron pong pagkakataon. If my people who are called by my name, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land. Our land is sick. If the land is sick, may salot, may problema, may disaster, may threat, whatever, na kadiliman, o sugat, o mabigat na kalagayan, God is waiting for His people to be one. At sinabi ko po ito sa aming grupo at pinaparating po natin. Salamat ang PJM, Philippine for Jesus, PCEC, Intercessors of the Philippines, DCS, American Club. May kanya-kanya sila mga effort. Pero united effort, isa, pagsamahin mo lahat, wala pa. So ito po yung pinaparating ko po din sa ating mga nagsasabing spiritual na mga tao sa ating bansa. Whether you believe me or not, it's up to you. Civil unrest, potential internal kaguluhan, or big one, earthquake, ay pwedeng ma-prevent. Kapag ang mga nagsasabing may tiwala sa Diyos ay magkaisa. Pero, kung hindi po tayo magkakaisa, na nagsasabing mga may tiwala sa Diyos at spiritual na mga tao at mga anak ng Diyos na nagsasabi tayo, pag hindi po tayo nagkaisa, the big one, the earthquake will come upon us, this unrest will come upon us, this inner struggle and problem inside us will come upon us, and then pag wasak na tayo, we shall become one. So whether so we shall become one. So, it is our choice. You spiritual people, religious people, people who believe in God, evangelical churches, it is our choice. Habang nasa kamay pa po natin. And I received that a year ago. We have an open letter to the President in the body of Christ. If we shall become one, the big one will not come. The civil war, unrest, or kaguluhan will not come. Or whatever inner struggle or but if you will not, this all problem will come. And then we shall become one. Alam niyo bakit? Kasi wasak na tayo. And then it's our choice. Whether we become one before the big one and all this struggle and problem, or we become one after. Anyway, we shall become one. It's your choice. So I pray today that the people of God will hear the call of God. That all of us, we shall become one. Hindi yan yung hawak kamay, kanta tayo, hildalan, so tayo uniforme, hindi po yan. Umamin ang lahat ng may pagkukulang at pagkakasala. At magpakumbaba. At magsisi sa harap ng taong dapat nilang pagsisihan.
At pag nangyari po yan, matatawarin tayo ng Diyos, makikinig ang Diyos sa atin, pagagalingin ang bansa. Subok na po yan. Pag kumilos po ang Diyos, pag kasinamahan tayo ng Diyos, hindi po tayo mapapahiya. I-bless po ang ating bansa. God bless you. Thank you very much. Last message po mula kay... may tanong po tayo. Sige, sir. Sorry po, good morning po. I'm Henry from Euro TV. Balikan ko lang po yung destabilization kasi nandun yung pangalan po ni General Pocus, which is the victim leader of the group. And ang possible financial po daw ay yung tatlong pangalan po ni VP Sara and Kong Paolo Duterte and former Governor Chavez Singson. Any comment po? Yung list po ng destabilization, nandun po yung pangalan ng General Pocus. So ang sabi po niya ay ang possible financial po is VP Sara Duterte, Paolo Duterte, and Governor Chavez Singson. Any comment po from the group? Thank you. That is according po. Hindi naman natin ma-establish yung wala naman siyang sinabing basihan speculation. So, mahirap pong sagutin ng diretsuhan. Basta ang masasabi lamang namin sa inyo, si General Pocus bilang namumuno sa amin sa UPI at kami sa UPI, hindi po manggagaling sa amin yung panawagan ng magkagulo. Gusto po namin ang tahimik. Palagi po ang sinasabi lamang namin, katulad ngayon ako'y nananawagan. Dalawa po pinananawagan ko. Nananawagan ako doon sa mga may kinalaman, may nalalaman dito sa malawakang pagnanakaw na ito. Kontakin niyo po kami, magtulungan tayo. Makakatulong kami sa inyo, sigurado ko yan sa inyo. Pangalawa, yung mga galit, yung mga may pakialam, yung mga gustong ipahiwatig sa ating sa mga magnanakaw na kayo ay galit. 3 araw naman po yun mamili kayo kahit isang araw lamang. Ipahiwatig ninyo, ipakita ninyo ang pagtutol. Sapagkat sabi ko nga po kanina, ang mga masamang taong yan, hindi yan maminibabaw, hindi yan magwawagi, dahil lamang sa kanilang kabuktutan. Magwawagi sila dahil tayo, ang mamamayang Pilipino, ay walang gagawin, tatahimik at manunod lamang. Kailangan po madama nila na tayo ang ating pagtutol na hindi natin sila gusto. Padama po ninyo, be there, be present, be one of us. 3 araw po yun, 16, 17, 18. Thank you, General. May isang question pa po tayo, sir? Pakikipot na lang po ng mikropono. Yung mga gusto ko mag-question para marapang natin. Isang galing yung briefly para malaman yung pagtatara. Good morning po. I'm from provincial-based freelance media. Tanong ko lang po, root of all greediness is itong political dynasty na walang katapusan. So, paano ba ninyo? Panahon na ba na wakasan na natin ang political dynasty? Dahil sa labis na mga abuso sa gobyerno, walang katapusan. Salamat po. 38 years ago, pinag-usapan mo yung political dynasty ng ating Constitutional Commission. Yung 1986 Constitutional Commission tackled precisely the issue of political dynasty. At dahil po sa pagtalakay nila sa political dynasty, kaya nagkaroon tayo ng term limit na 3. Kaya nagkaroon ng 3 years rate. Yung 3 term lang at pagkatapos hindi ka na pwede tumakbo is precisely because we want to prevent yung pananatili sa pwesto ng mga political families. Ang intention is para mapagbigyan yung iba na meron ding puso at pagmamahal sa ating bayan ng pagkakataon para sila ay makapaglingkod din. Kaya yung ating provision sa ating saligang batas, ang sinasabi, it is our policy, state policy, general principle and state policy, sinasabi natin, bawal, ipinagbabawal natin ang political dynasty at ang purpose ng pagbabawal is so that mapagbigyan, magkaroon ng equal
opportunity for public service yung mga ibang tao, hindi yung kayo lamang. At pinag-usapan nila yung kasamaan na maidudulot ng political dynasty dahil sinasabi nila, pag may political dynasty, that is the root of corruption. Which we now see, which is true. 80% ng ating kongreso, political dynasty. Karamihan ng ating mga political dynasty. Ang problema po sa ating mga mamamayan, sa ating mga butante, sabi tayo ng sabi ng hirap, ng ganito, ng ganon, pero binoboto pa rin natin pare-parehas na tao pagdating ng eleksyon. So yung political dynasty po, nilalabanan po namin yan. Nilalabanan ko po yan individually. Kung kilala po ninyo, kung alam po ninyo, ako yung nag-file ng petition to disqualify yung mga Tulfo before the election. Ano po? Na-dismiss ang technicality sa COMELEC. Use your imagination. Wala daw kasi akong in-attach na copy ng certificate of candidacy. Sabi ko, hindi ako nag-attach kasi yung original nasa inyo. Sabi niya, kasi kung nag-attach ka, di dapat yung mga allegations mo dito, mabe-verify namin. O di mabe-verify nyo, nasa inyo yung original. Hindi ba? Anyway, so, pasalamat din ako kay Chairman Garcia because to me, he gave me time para ma-elevate ko sa Supreme Court. Nasa Supreme Court po ngayon yung petition. And hopefully, ang sinasabi ko po doon, totoo kung kailangan natin ng enabling law. Kaya nga po binanggit ko yung 38 years kasi magmula nung ipinataw ng ating mga mamamayan, natin lahat, magmula nung sinabi natin, kasi we ratified the Constitution in 1987, kaya meron tayong 1987 Constitution, we ratified. And therefore, ipinag-utos natin sa ating Kongreso na kayo ay bumalangkas ng batas laban sa political dynasty, and they have not done this for 38 years. Kaya doon sa aking petition, sabi ko, disqualify ng mga Tulfo. I singled them out because sabi ko, sila yung perfect example ng political dynasty because there is too much concentration of political power in one family. Isipin nyo, nung kumakandidato sila, 5 yung kumakandidatong Tulfo sa Senado at sa Kamara. Di ko nandun pa si Rapi, 6 sila. That is too much concentration of political power. Sabi ko, Your Honor, may ginagahasa sa harapan mo, hindi mo pwedeng pigilin kasi walang batas na nagsasabing bawal na pinagbabawal yung pagkagahasa. Hindi naman ganon. So sabi ko, because it is obvious, because it is so bold, it is so blatant, pwede na sigurong makialam ang Korte Suprema para mapanimulan yung pagbabawal ng political dynasty that will provide a spark, sabi ko. It might, pag sinimulan nyo, sinabi niyang, oo nga, bawal yan, kasi nandun naman sa deliberation ng 1986 Constitutional Commission na ang bawal ay yung kamag-anak ng incumbent within the 3rd civil degree of consanguinity or affinity. Anak, tatay, kapatid, bawal asawa. Yan. Of an incumbent. Yun yung malinaw na deliberation. And so, going by the intention, because that is the intention, the intent and spirit of the constitutional provision, pwede nang i-adapt ng Supreme Court at sabihin ko yung ganitong klase bawal. Pero yung halimbawa, political dynasty, mayor, vice mayor, konsehal, governor, medyo kailangan mo pang i-define talaga yan. Pero mayroong mga obvious. Pag obvious na, huwag naman magmukha tayong ilang billion na ba tayo? 1 billion na hilin. ng ano man, yan. Samsung. Hindi, huwag ba tayo 1 billion? 1 million. iPhone. Sige, ha? Okay, we are 110 million idiots. Because yung obvious, kailangan pa natin ipa-define. Huwag naman po ganun. Andyan na it's right smack our face. Let's stop it. Yun po. So yung political dynasty, we are saying, if that is your question, is one of the root cause Yung brightness niya. of this corruption. Nung araw pa po ito, actually, nung araw pa yung buhay natin ngayon, take note, we have all been living in an atmosphere, in a regime of corruption. Kung ano man tayo ngayon, product ito ng corruption.
tawag mo dyan, chronic and acute corruption. Nung araw pa yan. Nung araw pa substandard lang sila eh. Maliit na maliit na bakal, kulang yung kraba, yung mga ganon, no? So, but because hindi na-check, walang na-check, now, they just steal the money. Wala na. Doon sa amin, sa distrito eh, yung mga nag-iimbestiga, dalhin nyo naman sa sa Ilocos. Pakita nyo yung good faith nyo, doon yung simulan, sa Ilocos, sa Samarlite, sa Bicol, sa Quezon City, sa District 2. Yan. Para di ba? So, yun po. Yun yung aking tugon. Did I answer your question about political dynasty? I think so, sir. Ayan. So, medyo kapos na po tayo sa oras, sir.